Saktan ka na po ba niya? Curious lang po kasi may nakita po ako, same condition po as Katie, like napalo ka po. Hindi lang po palo. Meron pa po tayong sa bunot. Meron pa po tayong tadyak. May shout, ganyan. May shout sa tenga. Marami po akong pinagdaanan kay Katie. Umiyak si Katie, may picture. Tapos, ako naman, umiiyak din. Yun. Nagkaroon po kami ng dun. Pisikalan. Tapos, medyo nasaktan ko din, napatulan ko din ng konti po siya ng very light. Tapos, hindi po ako nanalo sa kanya kasi sobrang lakas po. So yun, ang ginawa ko, dahil kapag pinatulan ko pa po siya ng pinatulan, ano mangyayari? Hihinto lang kami kapag may dudugo na. Diba? So ayoko naman po mangyari yung ganun. Umalis po ako, pinakita ko sa kanyang na-hurt ako, tapos tumakbo ako sa taas, nagtago ako doon, tapos kinakausap siya dito sa baba. Tapos, hanggang sa, nagtago po ako sa ilalim ng kama or sa cabinet. Tapos umiiyak lang po ako doon kasi di ko alam kung ano gagawin ko sa kanya, kung paano ko siya, paano ba maging nanay, paano ba yun? So, ang hirap, marami po, lagi po siyang ganyan. Lagi po siyang umiiyak kasi hindi ko po kaya i-handle yung tantrums niya. Ayun. Buti na lang nawala. Nawala na ngayon. Wala na. Sobrang happy po kasi na-handle niya na yung sarili niya. Tsaka yun yung isa sa pinag-pray ka. Pinagpipray ko yan gabi-gabi. Pinagpipray ko siya gabi-gabi. At saka ako na tulungan ako kung paano mag-handle kay Katie. Tulungan ako kung anong gagawin ko. Ituro sa akin kasi hindi ko alam paano. Hanap niya ako sa kapitbahay nga. Magsasorry na siya sa akin. Gulo-gulo, siya. Di ba, itsura niya, sira yung damit niya. Pumupunta siya sa kapitbahay, si mama, ganyan. So wala ako. Hanggang sa naawa na ako sa kanya, medyo umupo ata ako dito sa sofa. Parang emote-emote din yung nanay, di ba? Parang ganyan-ganyan din. Tapos hanggang sa nakita niya na ako, tapos lumapit siya sa akin, nag-sorry siya sa akin. Sabi niya, mama, sorry, ganyan. Siyempre, ang cute-cute naman niya habang nagsasorry, di ba? Ang technique doon, siguro yung pinaka-lesson doon, huwag po natin papatulan yung anak natin. Kasi the more na sinasaktan po natin sila, mananakit lang din sila ng mananakit. Siguro, mas mag-work yung sabihin mo lang na natigilan niya na stop na. Tapos, pakita mo lang na hindi mo gusto yung ginagawa niya. Maging quiet na lang tayo na malalaman ng bata na sumama yung loob natin. Huwag natin silang, huwag natin sila, tama na, huwag na ganon. Huwag na tumahimik po tayo sa isang tabi, hayaan po natin siya doon, pakita natin na nag-hurt talaga tayo. Huwag yung papatulan din natin. Kasi hanggang saan pupunta yung patol natin, di ba? Masasaktan lang din natin sila. So yun yung pinaka-lesson doon, yun yung pinaka-natutunan ko, huwag natin patulan. Kasi magkakasakitan lang, tapos hindi naman niya alam na sinasaktan ka na niya. Diba? Sinong talo? Ikaw yung mas may utak ka, matanda ka ni. Oo, konsensya ka pa. Oo, konsensya ka pa, pinatulan mo, tapos wala namang alam yung bata. Habaan po natin yung pasensya natin, at saka, yun lang. Nakakatuwa lang kasi habang nagbabasa ako ng mga message, nung pinost ko po yung picture na yun. Po Kuya Drex. So, nung pinost ko po yung picture na yun, ang dami palang mommies na ganun din. Sabi niya, nandyan din po ako sa sitwasyon na yan. Tapos umiiyak sila. Tapos sabi niya, ganyan din po ako dati pero ngayon na-handle ko na. Ayun, gusto ko lang paabot sa mga taong yun na, o sa mga mommies na yan na kung nandyan po kayo sa sitwasyon na yan, na dumaan din po ako sa ganyan. Kaya ako pinost po yung picture na yan kasi para ipakita po sa mga tao na hindi kami perfect ni Katie or hindi kami naging perfect ni Katie or hindi kami naging maayos ni Katie ng ganyan lang. Marami pong sakripisyo dyan, marami paghihirap, marami po akong struggles kay Katie, marami po akong iniyak, marami po akong dinasal. So yun.